Hey, magandang araw sa inyo mga idol. At ito nga ang ADV 160 na ating inaantay at marami sa inyo meron na nito, mga nakakita na, nakapanood. Pero ngayon, titignan ko saglit kasi first time ko itong makita ng personal. Tignan natin kung ano yung pinagbago, ano ba yung na-upgrade dito kumpara dun sa 150 version niyan nakaraan. So tara! Ayan! Wow, ang ganda oh! Yan yung bunsong kapatid ng ADV 750. So, ka-line up yan ng mga NMAX, Aerox, PCX. Inabangan talaga. Magkakaroon ng 160 version itong ADV. So, sa ngayon, dahil alam ko na marami namang mga reviews at yung mga basic specs na meron yung motor na to, mapapanood natin sa social media, titingnan ko lang kung anong pinagkaiba nito doon sa ADV 150 since nakagamit na din ako noon. So, unang-una sa napansin ko, syempre, itsura. Andun pa rin yung pagka-ADV 150 niya. Tingin ko, itong part na to, yun pa rin eh. Same pa rin itong harap. Pero, kung papansin natin na dito sa gilid, mas lumaki na to ang part na to. Parang Honda Click yung design niya, oh. So, napansin nyo na yung Honda Click 160 ngayon. Di ba? Parang may ganito rin siya. Yan. Dati yung ADV 150, medyo palubog yung part na to. Kaya pag tinignan nyo yun sa harap, medyo mas maliit siya ng konti or mas manipis siya ng konti kumpara dito ngayon sa bagong ADV 160. So isa to sa nagustuhan ko kasi syempre mas bulky siyang tignan. Iba sa pakiramdam pag ang sakay mo medyo bulky talaga. At syempre itong part din na to, hindi lang yung size pati yung design mismo. Itong part na to hindi yan ganyan dati. Pero ito mas malapad na siya ngayon, oh. Tingin ko parang NMAX din yung lapad nito. Gold yung emblem. Dati mga sticker. Dito nga pala sa Pilipinas ang nilabas ay ABS variant lang at mayroon tatlong kulay, yung white, yung black at yung red. Puro matte yan. So ito yung matte white. Yung taillight nito tingin ko same pa rin, oh. Pero ang ganda talaga nung bagong design ngayon. Ang ganda nung ginawa nila na pinalapad pa nila yung mismong fairings ng ADV. So, syempre pati ito sa part na to, iba na rin. Yung design niya dito, iba na. Parang nagdugtong, tas nahati yung kulay. Diba? Oh. Isa pa sa pinagbago niya ay itong visor. Mas mahaba na, oh. Dati parang hanggang dito lang siya. Yung part lang na to. Tas wala itong butas na to dito. So, mas maganda to. Mas fit siya, mas sakto talaga. Kumbaga parang parrot. Alam mo yan? Parang parrot, no? May pa ganun pa, oh. Hindi kasi nung una pa lang sa ADV 150, feeling ko talaga parang putot. Isa yun sa nakikita ko eh. Isa yun sa napansin ko na parang kulang. Kaya yung iba sa atin madalas nagpapalit ng visor. Napalitan nila ng mga aftermarkets. So ngayon ako gusto ko to. Kaya pag tinitingnan ko ngayon yung ADV 150, parang parang may kulang. Yun yung pakiramdam ko. Parang medyo bitin. Yan, bitin yung visor niya. Pero ito maganda talaga. Ito, isa pa sa nagustuhan ko. Itong screen. Tingnan nyo. Plain na lang siya, no? Dati yung meter panel ng ADV, meron pa siyang parang frame sa gilid. Kaya yung mismong screen na to, nakalubog. Yung dahilan kung bakit gusto ko na ganito yung screen nito, para kapag naglilinis, pinupunasan, hindi na yung maraming kanto pa, di ba? Siyempre, yung tubig, pupunasan pa singit-singit na ganyan. Kaya alam naman natin, ADV, sobrang daming kanto nito, no? So dito, sobrang simple na lang. At dito sa ADV 160, yung mga indicators niya, nandito na rin. Dati sa ADV 150, yung indicators na dito sa part na to, nakahiwalay. So dito, ngayon sa taas, oh, yung ating turn light signals, battery, headlight, yung HSTC, ABS icon, yung key icon, temperature check, check engine, saka yung idling. Maganda, oh. At yung ating yung pang navigate natin dyan, ito na. Dati yung pindutan ng ADV 150 andito sa gawing baba ng screen. So ayan, mamaya buksan natin itong motor, no. Sa handlebar niya halos same lang naman. Yung kulay lang nito yung naiba. So ayan, kita nyo naman kung anong kulay. Medyo brown, dark brown. Matas ito, naging dark. Pero dito sa mga switches, same pa rin naman. Tingnan mo, sa left side yung high beam and low beam, yung busina at yung turn lights. Wala namang iba pa.
Tapos dito sa kanan yung idling, on and off, yung hazard, and yung electric starter. So same lang dyan sa mga switches natin. So dito sa kanyang ignition wala naman pinagbago. Ito pa rin yung switches niya para sa fuel and seat. Dito natin mabubuksan yan. So syempre kailangan natin yung susi. Ito keyless to, no? Ayan. Sa unang version ng ADV, 3 pa yung buttons niya. Kagaya nito. Yan. Pero nung 2022 or 2021, naging ganito na yung kanyang remote. Kagaya ng PCX, 2 na lang. So mas simple siya. Ito yung pang answer back. O para kapag marami na kayo naka-ADV sa isang parking, madali mong malolocate. Ito naman yung mismong pang lock and unlock ng motor. So, yan, nakita nyo nag-red. Ibig sabihin, hindi na siya masi-switch. Tapos, hold mo lang ulit. Press and hold. Yun. Pag nag-green, okay na. Yan, tutunog. Lilipat natin ngayon sa seat. Yun, saka natin pindutin. Boom. Seat na to 30 liters na yung compartment. Dati 28 liters lang. So kahit pa paano yung 2 liters malaking bagay na. Yung plastic nito iba na din, bago na din, oh. Ito yung lalagyan ng mga manuals, mga papel-papel, pwede din dito yung tools. Ito pwede rin dito sa tools. Kasi ito, oh, wala namang pinagbago, spring loaded pa rin siya. Ang ganda, oh. All black na lang siya. Dati gray ito. Ito black. Two-tone seat. At tingin ko binabaanan nila din ito. Hindi ko alam kung saan nagbago, pero ito daw kasing Honda ADV 160 ay mas mababa na kumpara dun sa ADV 150. Yung fuel naman. Fuel. Boom. Alright. Okay. Nagbago din yung design nito, oh. Yung takip. Iba na. Itong fuel tank ay naging 8.1 liters na. Dating 8 liters. So may 0.1 liter na nadagdag. Meron pa tayo dito extra space. Pwede natin dito ilagay yung basahan, pamunas. So ayan, napakadali lang i-access. At mapapansin nyo, meron na din siya dito lalagyan, no? Boom. Para kapag nagpapagas tayo, hindi natin hawak-hawak lagi yung takip ng tangke. Paano yung pag nagpagas ka tapos nakalimutan mo, hindi mo na ibalik? Well, boom, hindi mo maisasara ito kapag nandyan niya nakalagay. So, lagi mo maaalala na kailangan mo tong isara. Yan. Alright. Honda ADV. Okay, buksan natin. Tingnan natin yung ignition niya. So, kailangan natin lagay sa on. Sabi on. Yun, nagbukas na. So, ito yung kanyang on. Lagay ko na dito. Boom. Ang ganda, oh. So integrated na siya, sama-sama na lahat. Pag umilaw, kita mo na lahat dyan. Saka mas maganda yung layout nung kanyang meter panel ngayon, no? Ito, meron pa siyang RPM. Ano ba yung mga makikita natin dito? Merong RPM, yung time, syempre napakahalaga niyan. Temperature, odometer, speedometer, meron tayong fuel gauge sa baba. Yung average fuel consumption. Ano na ba itong palitan ngayon? Ayun. Ayan, average fuel consumption. 30.9. Trip A and Trip B. Okay. Ganda nito, meron na siyang mga indicators ngayon. So ito yung hazard natin. Pag naka-hazard, yung mga side mirror, same pa rin naman. Yung sa shock niya, parehas pa rin naman, no? Yan pa rin yun. Meron siyang dual Showa shock dito sa likod. Naka single disc brake, parehas nung nasa harap. Pero yung harap lang po ang may ABS. Yan. Itong harap lang may ABS. 2-pot Nissin caliper. Sa gulong niya, sa mags, same pa rin naman. Yung kulay lang din yung naiba. Kakulay siya nung nandun sa handlebar. Yung busina same pa rin, nandun pa rin. And yun, nabago yung part na to dahil sa fairings, dahil sa size and yung design, nabago na din yung part na to, yung gawing baba. Ayan, oh, maambun na, oh, guys. So ito yung grab bar niya, same pa rin naman na magkahiwalay, pero tingin ko nabago din yung design nito, lalo na dito.
Kasi may nakita na akong post nito, tinatry nilang ikabit yung sa 150 pero hindi kasya. Kailangan natin ng panibagong bracket dito sa ADB 160. Dito sa panggilid na bago na rin, yung design pang PCX 160 na din talaga. ESP Plus pala yung gamit nito, no? Yung engine nito from 150cc naging 160cc, rounded off na yon. Nakalagay 160 tapos 4 valves. Dati 2 valves lang yung 150. Yung ADB 150 2 valves lang. Ngayon 4 valves na din ito. So talagang maasahan natin na malakas yung makina, malakas yung hatak. Asahan din natin na mababago din yung fuel consumption natin. At pagdating sa fuel consumption, depende pa rin naman yun sa riding habits natin at sa kondisyon ng traffic, ng kalsada. Sa ngayon medyo limited pa yung yung units na meron. Pero kung kayo ay naghahanap nito, tuturo ko sa inyo kung saan meron, no. Mamaya puntahan natin, meron ako nakita, meron ako nadaanan doon na black at yung red. Try ko nga. Okay. Sige po, dito. Iba yung dating pag nandito pag nakasakay ka na talaga. Saka ang lapad nito, mahaba yung kanyang handlebar. Talagang pang adventure, hindi nakakangalay. Kaya sa mga meron na, nako, congratulations sa inyo, no? Ayan. Grabe. Hindi ko ma-adjust, hawak ko yung cellphone. Masaya, adjustable pa rin naman siya. Ganda. Siyempre, patayin na natin, baka malubat. Yun. Ay. Ayun. Isang maganda feature yan ng ADB para iwas nakaw. Alright, so yun lang, tara, magpaalam na tayo at silipin natin saglit kung nasan yung ibang mga available na ADB dito sa aming lugar. Let's go! Yun. Ito nga pala guys, isa pa sa nagbago. Yung kanyang charging port dito sa gilid, naka USB type na yung kanyang charging port. Dati yung yung kailangan pa ng extension para isusuksok dyan. So ngayon mas madali na kasi yung mismong cable ng charger mo, saksak mo na agad dyan. Pero mga cellphone, mga gadget, maliliit na gamit, pouch, mga wallet, pwede dyan. Andito tayo ngayon sa Honda Motorista San Isidro. So dito meron silang available na mga ADV. Sa mga interesado, pwede kayong pumunta dito. Kulay black, red. Ito yun, may white dun sa likod. Dalawa. PCX at ADV 160. So yan. Ganda nitong red, oh. Actually, maganda lahat. Itong black, mapa red, mapa white, kaganda lahat.